Magandang umaga po sa inyo, Professor. Good morning po, sir. Ano po ang inyong reaksyon po muna dito po sa sinasabi po ng liderato ng Senado na uunahin namin ang mga legislative agenda ng Senado at amin nang iniuusad yung pagbabasa ng Articles of Impeachment hindi ngayong araw na ito. Ang schedule of presentation of the articles of impeachment from June 2 to June 11. Ang dalawang kadahilanan po, may priority measures na sinasabi si Senate President at yung pagdaan sa commission appointments ng mga newly appointed officials of the government. So tinignan ko po, Ted, yung what are these priority measures. Sila po ay 12. Nandiyan po ang E-Governance Act, nandiyan po ang Anti-Pogo Act, nandiyan po ang amendments to the Foreign Leasing Act, tapos nandiyan po ang other measures na sa tingin ko medyo mahalaga like Judicial Autonomy Act, Judicial Fiscal Autonomy Act at iba pa ho. So para sa akin, Ted, nung sinusuri ko po ang mga 1 to 12 na ito na measures at yung sinabing confirmation ng mga opisyalis ng ating pamahalaan sa Senado, mukhang pwedeng i-adjust naman talaga po from June 2 to 11. Hindi pa ito yung formal trial, so these are preliminaries na gagawin po ng ating Senado. So considering na of national interest naman po for the common good, itong mga measures ito, pwede naman po. Huwag nang ipagpaliban sa darating na June 11 yung schedule na bago. Dapat tumuloy na po. Okay. Professor, dapat ho ba by that time na babasahin na po yung Articles of Impeachment sa floor ng Senado, nakapanumpa na ang mga senator judges as judges? Hindi pa ho, Ted. Ang uunahin po yung presentation of the Articles of Impeachment. Pagkatapos po, susunod na lang po ang oath-taking po ng ating mga senator judges. Uunahin po yung presentation of the Articles of Impeachment. Okay. And, opo. Sir, kailan po dapat makapanumpa ang mga senator judges as judges? Batay po sa kanilang schedule, yung original schedule na nabago, lumalabas na kung hindi that same day, the following day po ang pagsumpa ng bago ang mga senador, dating senador, incumbent senators, hindi pa yung bago ho, as judges of the impeachment court. Ngayon, yung mga papasok na mga bagong senador, sila po after the SONA, after the State of the Nation address, June 28 po yun. So the following day, sila po ay susumpa na as judges. At the following day, umpisa na po ng impeachment court, June 30. Opo. Opo. Pero, Professor, dapat ho ba bago mag-Senate adjournment sila ngayon na June 13 po, nakapanumpa na at least ito nakaupo ngayon ng mga senators? That is correct po, Ted, kasi after the oath-taking, may writ of summons na ipapadala po sa ating Vice Presidente para sagutin niya. 10 days pa binibigay sa kanya. So after that, may pre-trial na tinatawag, yung signing of the exhibits, marking of the exhibits, at mga stipulations na gagawin ng petitioner and respondent. So yan po ang proseso po na susundin, Ted. Opo. Opo. Meron ho bang prohibition o meron po bang sagabal kung sakaling mamarapatin ng mga senador ngayon na kahit na sila ay naka-Sine die adjournment ng kanilang counterpart sa Kamara na magpatuloy lang sila sa impeachment trial all the way hanggang sa huling araw po ng June 30 ng Hunyo? Ted, wala pang Sine die adjournment ang ating 19th Congress. Wala pa ho. Ang Sine die, mga 11 or 12, hihinto na po sila. So that's the Sine die adjournment po ng Congress para pagpasok po sa 20th Congress. Sa ngayon po, wala pang Sine die adjournment. So tuloy-tuloy pa rin ho, Ted, ang proseso ng impeachment. Ngayon, pagdating ng Sine die adjournment sa June 10 or 11, ito ba itatawid o dadaloy sa 20th Congress? 20th Congress na po after the oath-taking ng ating mga bagong senator judges, hihinto na ba? O even before that, hihinto na ba? Before oath? Hindi po. Kasi po ang nature po ng ating Senado,
napakalinaw po sa dalawang desisyon ng Korte Suprema ay it is a continuing body. It has never stopped. Ang hihinto lang po, Ted, ay yung lawmaking functions. Pero yung other non-lawmaking functions like impeachment, court, o canvassing board, or committee of the Congress, okay naman sa bagong constitution natin, Section 18, Article 7, kung may proclamation of martial law or suspension of the privilege during at a time when there is a recess or even adjournment, sila po automatic na magko-convene to decide on the revocation of the martial law or suspension of the privilege. So ito po hindi po apektado po ng synergy adjournment. Ito mga sitwasyon na ito. Ayun, opo. So, Professor, pwede po, gaya po ng tanong ko kanina, pwede po ba na kapag nag-sine-die adjournment na po sila on June 13, pwede po naman walang pagbabawal na ang mga senador magpatuloy lang ng kanilang ng trial hanggang June 30? Pwede po iyon. Magandang tanong po yan, Ted, kasi nag-synergy adjournment na sila. So sila ba ay pwede na? So dahil synergy adjournment po ang Congress, huminto na po sila, hindi lang po recess ito, no? So sa ganang akin pang opinion ko po diyan, hindi na pwede ipagpatuloy ng with the old incumbent senators na ipagpatuloy po. So hihintayin nila po ang June 30 for the resumption of the trial. Ang mahalaga po, naumpisahan na. I think ito po pinakamahalaga po Natanggap na yung Articles of Incorporation, na-present na po, nag-oath na po yung incumbent judges. At pagkatapos, so pagdating yung synergy adjournment, well, that has to be honored, yung pagpasok ng bago. Pero tuloy-tuloy pa rin po pagdating ng bagong senador. Opo. Ano ho ang prohibition doon, Professor? Bakit sa inyong pananaw ay hindi na ho sila pwedeng magpatuloy hanggang June 30 man lamang, considering po ng example po ninyo nga ay halimbawa magdeklara ng martial law bigla at kinakailangan... Okay. Go ahead, sir. Opo. Yung sinabi mo proclamation of martial law or suspension of the privilege, special situation po yan. Opo. Kasi sabi ng Korte Suprema sa kasong Pimentel versus Joint Canvassing Committee of Congress, it provides a check and balance. Yung sesyon ng Kongreso provides a check and balance. Among others, sa proclamation ng martial law or suspension of the privilege, to check that nag-abuso bang presidente, hindi ba tama yung ginagawa niya. So without call, ang nakalagay po sa Ligang Batas, without call, automatic na sila po ay mag-resume ng session. Ayun, opo. Sige po. So sir, sa ngayon ho ba, Professor, bagamat may pending na pong kaso ngayong petition sa Supreme Court, doon po sa forthwith issue ng saligang batas sa impeachment trial, ngayon ho ba, hinug na ho ba ito ngayon din para may dumulog sa kataas-taasang hukuman para ho sa usapin ng pagmamandato sa kasalukuyang Senado na ipagpatuloy po ang trial kahit na po nakasinidye sila? Well, pwede pong ihain ang issue yan sa Korte Suprema. Pwede pong ihain po yan. Pero po nakalagay po sa ating saligang batas ng sole power po to try and decide impeachment cases ang ating Senado. Ang tingin ko po yan, hindi makikialam po ang ating korte sa issue ito. So they will respect the Senate because it is a political question. Napakalinaw po ng ating saligang batas po yan. Opo. Sige po. So sa ngayon po nakaninyo, Professor, na ginagalang natin yung mga legislative priorities ng Kongreso at kinakailangan bigyan talaga ng pansin. Paano na po yung provision na dati pong binabanggit nyo sa ating unang panayam, sabi nga forthwith Opo. Totoo po yan, Ted. Yung original position ko dyan, forthwith proceed. Okay. As a matter of fact, na may naghahain ng isang petition sa Korte Suprema na to order ang ating Senado to proceed right away. Pero hindi po na-resolve yan. So, dumaloy ang panahon, umabot po tayo sa puntong ito. So, pwedeng ma-reconcile naman po ang dalawang issue yan. Pwedeng ma-reconcile naman po. Batay sa kong timetable, so pwede naman pong ipagpatuloy, pag-umpisa sa June 11.
ang presentation ng articles of impeachment. Pwede po ma-reconcile po, Ted. Opo, sige po. Kung sakasakali po bang ito po ay tatawid na tatawid po ang impeachment trial sa 20th Congress, nangangahulugan po na carry over na rin po yung sinasabing 1-year ban sa paghahain po ng pangalawang impeachment complaint? Ted, dahil ito po ay continuing, hindi naman naghinto na bago, no, ang proseso. Senate may continuing body. So ito po ay dadaloy po, no, tatakbo po sa 20th Congress na walang problema. Okay, sige po. So, Chia, mayroon ka ba pong tanong kay Professor? Yes po. Professor, dito nga po sa kaliwat kanang issue no, na parang delay dito sa impeachment, may binigay pong pahayag itong si Senator Coco Pimentel. Ang sinasabi po niya, malinaw daw po sa impeachment rules na kapag sabay ang legislative at impeachment proceedings, dapat daw unahin ang impeachment. Pero sinasabi niyo rin po kanina, nakita niyo po yung mga legislative measures at yun din pong mga appointments ng mga uupo dito po sa pamahalaan. Alin po ba doon ang nasasaad sa batas na dapat talagang sundin? Ang uunahin ba po ay legislative or impeachment proceedings? Ito po ang take ko po dyan, Chacha, unahin ba yung legislative or yung non-legislative, which is the impeachment proceedings. Sinuri ko po yung 12 measures na yan, kung ano po sila. Ito lang napakahalaga po naman po At yung confirmation ng mga appointments, napakahalaga. So pwedeng i-reconcile naman po ang mga bagay na ito. So kasi pang mangyari, Chacha, niyan, if you have to wait for the 20th Congress, yung naumpisahan ng pagtalakay sa mga batas sa panukalang ito, mag-uumpisa sa step number 1. Babalik na naman. So, kumbaga, it will take time and much expense for our country na babalik uli sa pagdidebate doon sa mga panukalang ito. Kaya tapusin na ito, basta ang June 11, wag nang baguhin po. Yan po ay ituloy na po by the Senate. Binibilang namin, sir, kung gaano kahaba na na-delay po itong impeachment. So, since Feb 5 na i-transmit po sa Senado yung articles of impeachment, hanggang ngayon, June 2, kung tama po yung bilang namin, 117 days na po na delayed itong impeachment trial. Para sa inyo po, bilang isa sa framers ng ating 1987 Constitution, ano po ba ito? Kumbaga, katanggap-tanggap pa po ba itong 117 days na delay? Well, originally, Chacha, ako po ay hindi sang-ayon sa pag-postpone. Kasi napakalinaw po sa ating saligang batas yung forthwith proceed. Meaning, sinabi ko nga po, kung walang patumpik-tumpik, dapat ituloy. At yung Korte Suprema, hindi man umaksyon doon sa petisyon na talagang mandatuhan ang ating Senado na ipagpatuloy. So nandiyan na po yan, given na po yan. So nandiyan na po yung 100 plus days. Nag-intervene po ang ating halalan po dyan, yung ating election 2025. So sa akin okay na rin po na June 11, although 117 days had passed, basta wag na pong ipostpone, ipagliban po, tuloy-tuloy yan po. Ang calendar po ng Senado, uumpisahan po ang pagtalakay po ng impeachment articles up to 2 o'clock. Thereafter, pupunta po sa mga lawmaking functions. So, mayroon pa rin pong panahon sila for lawmaking functions sa isang araw po. After 2 o'clock, mag-uumpisa po sila. Uunahin ng impeachment proceedings. So, yan po ang nakikita kong sagot sa tanong mo. Reconcilable man po, hindi man irreconcilable. Okay, sige po. So, salamat po na marami, Professor, sa inyo pong panahon ng pagpapaliwanag po dito po sa inyong ngayon po pananaw dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Prof. Maraming salamat po, Ted at Chacha. Good morning po and God bless po. Opo, si Professor Rene Sarmiento. Lagi ako